Good morning guys! Welcome back ulit sa channel natin. It's me again, Agapito. For today's episode, i-breakdown natin yung benefits and purpose ng ating DIY fish food dito sa last episode natin na to. Dahil nga marami din naging questions doon sa ating comment section. Hopefully, napanood nyo na tong dalawang episodes natin na to. Ayan, dahil magiging related yung episodes na yan sa magiging topic natin for today. And share ko nga pala to guys. Galing Manila tong mga project strains na ginawa ko. Ayan, so dito ko muna sila pararamihin. Dahil yun nga, nagsisiksikan na kasi sila dun sa ibang tab. Bale, ito nga pala yung nadala natin dito guys. Ito yung una, yung first pack natin. Bale, ito yung Silverado na pair. Tapos, plan kong i-add yung isang female ng panda. Ayan. Then, yung next pack naman is, ito naman yung, krinos ko naman yung Tiger Galaxy Blue Tail na female doon sa Metal Snake Skin Blacktail na male. Then, yung pinaka-last naman is, ito mga fry pa talaga. Ayan. Galing naman to sa Magenta na kinross ko naman sa Purple Dragon. And, ayun, habang pinaprepare ko yung paglilipatan nila, doon ko i-share naman sa inyo yung insights at breakdown natin. So, let's go! What's up mga ka-active? Ayun, ang tagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Nagiging busy lang talaga. Kaya even sa mga chats, ayun, ang tagal ko din makapag-reply. At naalala ko meron nga pala akong kaibigan na nagtanong din kung meron na daw ba akong sponsor. Kasi nakikita niya tong mga tag dito sa gilid, sa bawat corner ng video na ina-upload ko. Akala niya sponsor daw. And yun, sabi ko hindi naman. Gusto ko lang linawin na yung mga inspired logos na nilalagay ko sa bawat corner ng video ko is ini-indicate ko talaga yon kapag special sa akin yung information or content na i-share ko sa inyo. Para madali ko ring maalala yung mga episode na talagang dumaan sa mahabang proseso or observation ko bago ko na content. At yun yung pinaka-purpose ko. Hindi lang siya basta palamuti lang na nilagay natin sa bawat videos. Late ko lang din talaga siyang naisip. So, yun. Tutuloy-tuloy na lang din natin. At syempre, isa munang disclaimer, hindi naman ako expert. Ang share ko lang sa inyo is based on my actual experiences. At unahin na natin yung benefits ng ating DIY fish food. Alam naman natin lahat na yung malunggay leaves ay kabilang sa mga green leafy vegetables, which is sagana talaga sa maraming klase ng nutrients. So, naiinteresado lang talaga ako doon sa pagkakaroon nito ng antioxidants na siyang tumutulong hindi lang sa kanila kundi sa katawan din natin na malabanan kaagad kung ano man yung karamdaman na pwedeng dumapo sa atin. Malaki ang naitutulong nito sa ating muscle at sa pagpapatibay ng mga buto dahil sa taglay nitong mataas na protina. Malaki din ang naitutulong nito sa ating balat sa pagkakaroon ng magandang tubo ng buhok at sa pagtunaw ng mga pagkaing hindi agad natutunaw sa loob ng tiyan natin. Ito yung mga napagbasihan ko kaya ako napili yung malunggay leaves na gawing alternative fish food. Lilinawin ko lang guys, alternative fish food. Hindi po siya regular lagi na pinapakain lang. Okay? Lagi po nating tandaan na dapat balanse yung binibigay nating pagkain. Yes guys, gumagamit din naman ako ng ibang fish food sa kanila. Minsan live foods pero kadalasan talaga is more on stored food yung binibigay ko. Dahil yung mga pagkain na pinipili ko at yung pagpapakain na ginagawa ko ay nakadepende lang din sa sarili kong routine. And yung routine ko na yon is meron lang talagang limited time kaya hindi ko talaga prefer yung paggamit ng mga live foods. Sa mga nagtatanong naman kung malakas bang makapagpalaki itong DIY fish food natin, masasabi ko yes, may potential siya. Dahil itong malunggay leaves ay sagana din talaga sa protein.
Yun. Pero hanggat maaari, hindi lang ako dito nakadepende guys. Ina-apply ko pa rin kung ano-ano yung mga fish food na dati ko na rin ginagamit. Dahil hindi lang ako naka-stick lang sa isang variety. And speaking of variety, nabuo ko tong idea na to base sa food pyramid na meron tayo. Kung saan makikita natin yung Go, Grow, at Glow Foods. At ngayon, lipat naman tayo guys sa purposes ng ating DIY fish food. So, isa na dito guys yung potential ng malunggay leaves na makatulong sa metabolism ng mga alaga natin. Bukod sa protein, sagana rin ito sa fiber at they can serve as a probiotics as well, which is importante din kapag hindi na sila natutunawan. Next naman is yung time saving factor nito para sa akin. Kung marirecall nyo naman sa mga previous episodes na nagawa ko, maraming beses ko na ding nasabi doon na meron lang talaga akong limited time para sa hobby na to. At dahil all natural siya, wala nang halong iba pang ingredients, ideal talaga to para sa akin dahil hindi ako worried every time na ginagamit ko to kung dudumi ba or maapektuhan ba yung water condition sa bawat tub or aquarium na meron ako. At kung sosobra man yung mga binibigay kong fresh or dried leaves, anything na hindi nila nauubos, inuubos naman ng mga alaga kong snails. Then the following day, mag-a-adjust naman ako ng pagpapakain sa kanila. Let's say kahapon, nagpakain ako ng 3 times. Ngayon is twice lang. Then the next day naman, magbibigay ako ng dried leaves. At the following day, isang beses na lang ako magbibigay ng pagkain sa kanila para lang ma-make sure ko at ma-observe ko na nagagawa ko yung balanced diet para sa kanila. So kung napansin nyo guys, hindi consistent yung pagpapakain ko dahil kinoconsider ko din kung ano yung weather condition na meron tayo, whether mainit or malamig. For me, ino-observe ko yun at the same time yung movement or yung ginagawa ng mga alaga ko para nang sa ganun malaman ko kung matamlay ba o masigla sila. At syempre yung pagiging cost saving factor nito para sa akin dahil sa ngayon yung malunggay is nakikita pa natin sa paligid lang. So malaking tipid na rin pagdating sa budget sa pagkain. Ang kailangan mo lang kasing gawin ay kumuha ng dahon ng malunggay at ibilad yon sa sikat ng araw at hintayin matuyo. Ngayon kapag nakita mong tuyong-tuyo na talaga, pwede mo na yung durugin at kunin mo lang kung ano yung kailangan mong ipakain sa mga alaga mo. Then yung sobra, pwede mo nang gawing stock para naman may magamit ka pa sa mga susunod na araw. So kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mong malaman kung paano ko yung ginawa, check mo lang tong video na to. Ayan. And last but not the least, syempre yung availability nitong malunggay leaves na to. Kung maalala nyo guys, nung panahon ng pandemya, napakahirap lumabas para lang humanap o bumili ng sarili nating pagkain. Pero paano pa kaya guys kung para sa mga alaga natin? Napakahirap ng ganong sitwasyon, lahat tayo apektado at walang kasiguraduhan kung mauulit ba o hindi. Sa ngayon, sinasamantala ko din yung pagkakataon na habang nakakakita pa ako nito, kung ano man yung kinukuha ko, kailangan mapalitan ko din. Bilang preparasyon na din sa kinabukasang walang kasiguraduhan dahil wala ring makakapagsabi kung makakakita pa ba tayo nito paglipas ng ilang taon. Dahil habang tumatagal, unti-unti na rin nagkakaroon ng pagbabago, yung iilang lugar sa mga kalapit bayan at probinsya at kasabay nga ng pagbabago na yun, karamihan sa mga pananim, halaman, puno at gulay unti-unti na ring nauubos. At alam kong ramdam nyo din yung pagtaas ng presyo ng bawat bilihin dito sa bansa natin. Dahil na din sa unti-unting pagkawala ng tamang lugar kung saan sila dapat nabubuhay. Pero ganun pa man, bilang isang simpleng mamamayan, naniniwala ako na marami pa rin tayong magagawa para sa kalikasan. Naway magsilbing aral na din to sa ating lahat na kinakailangan na rin nating bigyang pansin kung ano man ang nangyayari sa kapaligiran. Dahil sa bandang huli, ang mga alaga nating hayop at tayo pa rin ang makikinabang niyan. So guys, ito na lahat yung impormasyon at ideyang pinanggalingan nitong DIY fish food natin. Sana na-enjoy nyo yung panonood at naway kapulutan nyo din ang aral, mga simpleng bagay na naibahagi ko.
At bago nga natin tapusin itong episode natin for today, syempre gusto ko lang magpasalamat sa mga supporters ko since day 1, sa mga bago kong supporters, sa mga nagko-comment at nagsishare ng videos, ng lahat ng mga nagawa kong content. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking tulong po niyan sa iba pang viewers at sa channel na to. At syempre, sisikapin pa rin nating mag-improve. Again, this is Agapito from Gap TVT. More activity to come. Thank you as always, and God bless you all. See you sa next episode, and Happy New Year sa inyong lahat. Bye.